Sa buong experience ko sa Pi Network, dito lang ako talaga sobrang pikon na pikon yung mga ibang moderators dito. Inis na inis ako dito sa mga moderator na iba dito kung sino man yan. Binasa ko naman yung yung guidelines niyan eh. Kayo. Yung mga moderator nito, nakakapikon kayo. Ayan guys, cryptocurrency news update lang tayo regarding to sa Pi Network Fireside Forum. Medyo may pagka disappointment or medyo may rant itong tone ng ating magiging video. Ito yung date and time. Minsan guys, nalan ako dun sa mga moderators nitong Fireside Forum. Sorry for the word pero sangkatutak talaga ng ibang mga moderators dito. Naiinis talaga akong may mga ano kasi tayo eh. Sinishare tayo dito sa Fireside Forum na videos, yung mga YouTube videos natin for educational purposes. Ito ipapakita ko sa inyo guys Ang ganda na ng paliwanag ko dito. Kasi itong huling video natin na uploaded din to sa previous videos natin sa YouTube. Ito yung pinaka-recent ko Ang title kasi Never Fall for yung 314 Picoin Facebook scams, Pi News update. Ang inayos ko na talaga to na freeze ko ng ganyan, kindly do not delete kasi nga yung content ng video na to raise awareness na maraming mga Facebook dito sa video na to guys, pag pinanood ninyo, nakahuli kasi ako ng mga Facebook advertisement na ginawang AI yung mukha ng founder ng Pi Network ni Nicolas Cocalis, and then nag-offer na yung ibang mga Pi Network na KYC. Pumunta sila sa incorrect link ng Pi Network, ipe-paste sa Pi Network browser, and then hihingian sila ng fast phrase, and then makukuha na yung mga Pi coins nila. Mahack na yung account nila sa Pi Network. May Facebook page rin pala tayo guys, Crypto Bayanihan. Ito, nakikita niyo yan, ginamit pa yung mukha ni Nicolas Cocalis. Panoorin ninyo. Hey everyone, I am Nicolas Cocalis, CEO and founder of Pi Network. Good news, you can now claim free 314 Pi airdrop. Simply make sure you passed KYC. Open the Pi browser app and follow the instructions. Open the Pi browser app. Tap on the home page. Access the link. Kita niyo yan? Anong klaseng link yan? Nandun ba yan sa pinag-usapan natin? Wala. Ano yan? piget.in. Ginamit. Grabe. Yung mga ganito, dapat to, i-report dapat natin tong mga ganito. Kung napapanood mo tong video na to, i-report natin tong mga yung mga ganitong scammer. Para man lang makaano tayo, ma-minimize natin yung damage. Kita niyo yan, ginamit AI to. Ginamit pa yung mukha ng founder ng Pi, hindi naman siya yan. I-raise ko kaya to sa yung sa support portal para ma-report Pi Network pa yung ginawang pangalan ng Facebook page. Ang kapal ng mukha. Tingnan nyo guys nasisigurado ko merong mga nauto rito. Tingnan nyo yung mangyayari yung sa instruction niya. Di ba? Lalo na yung mga yung mga Pi yung mga may Pi wallet na mga may kaidara na. Ang problema kasi kapag kayo medyo yung iba yung age group, most likely madaling maloko ng mga ganito, or kahit hindi nga yung mga yung kulang sa research, okay, and kulang sa crypto education, malamang nauto nito. Biruin mo yan 314 Pi coins din yan. Wala na. Kapag pinost mo yung browser na yan, hihingian ka ng fast phrase niya, nanakawin na yung Pi coins mo, mawawalan ka na ng access sa Pi wallet mo. Tapos magagalit sila sa Pi Network na scammer. Sila naman yung nagpauto dito sa mga ganitong modus ng mga scammer. Claim 314 Pi now. Kita mo yung base niya, claim 314 Pi now. Halatang AI. Kung totoong tao yun, sasabihin niya yung tamang pronunciation ng Pi Network, okay? Or ng Pi coin. Wala na. Finish na. Success. Wait a few minutes or log in again to check. Received. You only have 6 hours left to claim them. Hurry up. Okay, tapos ang ganda-ganda basahin nyo. Medyo nanginginig yung boses ko kasi nainis ako Pagka-login ko nung Pi account ko ngayon, ito yung nakita ko. Yung mga ibang videos ko naman na normal lang, hindi naman nila dinidelete. Pero ito kasi glaring kasi to kasi
Kita mo ang dami ang nag-like yung fire kasi sa Fireside Forum guys, kapag nakakita ka ng ganyan yung fire, ibig sabihin engagement to. Kung baga yung taong nakakita ng post na to nag-agree, talagang gusto niya yung pinost mo, yung shinare mo. And para makapag-react ka ng ganyan, gagasto sila ng isang token which is equal sa pwede kang mag-play ng ads para makakuha ng free token dito sa Fireside Forum, or directly galing yan sa mismong natitira nilang Pi coins. Okay, para lang makapag-react or makapag-comment dito. So, tapos ang gagawin lang ng ibang moderator dito, i-delete lang tong post na to. 'Di ba? Hindi ko nga alam kung pinanood nila to ng maayos eh. Kahit panoorin nyo ngayon yung video guys, talagang napakaayos ng pagkaka-structure ko nitong video na to, tapos dinilit lang nila. Sa buong experience ko sa Pi Network, dito lang ako talaga sobrang pikon na pikon yung mga ibang moderators. Talaga sila. Inis na inis ako dito sa mga moderator na iba dito kung sino man yan. Binasa ko naman yung yung guidelines niyan eh. Kayo. Dito kasi yan yung sa sa Pi News eh. Yung na yan eh. Ayan, false news will be deleted. Ka ba? Nag-share nga ako ng nung nagre-raise nga tayo ng awareness eh. Saan yung false news doon? Channel rules, respect channel specific policy. Hindi naman ako nag-promote sa exchange. Hindi naman ako nag-facilitate ng buying or selling of Pi token. Wala naman akong sinabing magiging 314 yung value ng Pi coin. Yung mga moderator nito, nakakapikon kayo. Ayan. Pasensya na guys ha. Ito yung talagang unang-unang video na na sobrang i-upload ko kasi sobrang napipikon ako sa moderator niyang mga ng Pi Network. Sa lahat talaga nung sistema na nakikita ko sa Pi Network, yung mga Pi Network moderator sa Fireside Forum, magre-raise na lang ako ng ticket sa support portal ng Pi Network. Baka sakaling may mas matatalinong tao doon na marunong umintindi. Disclaimer statement: crypto bayanihan, Web3 wallets. The content provided in this video is strictly for educational purposes only and does not constitute financial, investment, legal, or professional advice. We do not promote or solicit the purchase or sale of any cryptocurrencies, tokens, exchanges, or financial instruments. Okay, all the information shared on our YouTube channel is published in good faith and are intended to help viewers understand blockchain and Web3 technologies. Cryptocurrency markets are highly volatile and involve significant risk. Always do your own research, consult licensed financial professionals, and verify any information through trusted sources before making any financial decisions. You are solely responsible for your own actions, and we disclaim any liability for losses incurred. Maraming salamat.